Naisa niya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na i-cremate na lang sa Netherlands ang kanyang mga labi kung sakaling bawian siya ng buhay habang nasa International Criminal Court o ICC. Ito ang naging habilin ni Duterte kay Vice President Sara Duterte sa naging pagbisita niya dito kamakailan. Para sa mga Duterte supporters at dati nitong spokesman na si Attorney Harry Roque, nakababahalaan niya sa milyon-milyong taga-suporta ang naturang habilin. Ayon kay Roque, isang international lawyer at tagapagtanggol ng mga pulisiya noon ni Duterte, walang crimes against humanity ang drug war ng dating administrasyon kaya't may kakayahan ang justice system ng Pilipinas na dinggin ang mga reklamong ito. Si Roque ay pabalik-balik sa ibang bansa sa pagtuturo at pag-aaral ng international law at ngayon ay humihiling siya ng asylum sa Europa dahil sa paninindigan nito sa mga Duterte. Isa rin si Roque sa mga personalidad na naghahamon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpa-drug test at tumutuligsa sa mga pulisiya nito. Giit ni Roque ay hindi niya anya pinagsisisihan ang patuloy na pagsuporta sa dating Pangulo kahit ngayon ay isa siya sa mga nagsasakripisyo sa ibang bansa upang hindi makitil ang kanyang kalayaan sa pamamahayag. Kaya't narito, panoorin pa natin ang full video. Patungkol po kay Pangulong Duterte, yung kanyang huling habilin. Nako, ay nako. Anyway, ako nalulungkot ho dyan sa issue na yan at talaga namang sabi ko nga matagal ko na ito sinasabi sa programa natin dito sa ating vlog. Matagal ko na sinasabi to na huwag nyo nang antayin na si Pangulong Duterte ay nakakahon na pag-uwi. Yan ang sinabi natin noon pa, sabi ko sa gobyernong ito. Dapat gumawa na kayo ng hakbang dahil sabi ko sa inyo pag nangyari yan, yung nakita ninyo na kung paano nyo dinala si Pangulong Duterte, after noon, di ba, kinabukasan, mga susunod na araw, nagkaroon ng malupit na rally. This time, maniwala ho kayo sa akin. Baka doble, triple nung rallying nakita ninyo. Pag si Pangulong Duterte ay umuwi dito na nakahon o kaya nakajar. Nakajar kasi cremate, di ba? Yun nga yung sinabi ni Vice President Sara Duterte. So, alam nyo, matagal na natin sinasabi yan. At alam nyo kasi, matanda na ho yung tao. Mantakin mo, 80 ka na. 80 ka, kinulong ka for no reason at all. Di ba? Paano masasabi no reason at all? Wala ngang witness. Wala nga silang ebidensya. Meron walang witness pero wala silang ebidensya na maipresenta. Yung lang laway ng mga di umano'y ginagamit nilang mga witness. Alam niyo naman, tanim witness na uso ngayon eh. At pag-uusapan natin kung anong klaseng karakter talaga ni BBM ang meron. Pag-uusapan natin yung interview, reacta natin yung interview ni Chavit Singson, ha? Pagkasayin natin lahat yan sa isang oras na talaktakan dito lang sa Banat Bay. Simulan na natin kagad dito sa issue po dito kay Vice President Sara Duterte sa kanyang unang pangalawang interview diyan sa sa The Hague, okay? Nung kanyang pagbalik. Ito po, panoorin natin. Ma'am, kamusta po si Tatay Digong sa inyong Okay, pagdalaw? okay lang naman siya ngayon. He's not in the mood. Nako. Naiirita siya sa kuko niya So, kinupit namin. Pinahiram kami nung guardia ng nail cutter. Then, kinupit namin yung kanyang kuko. Yeah. And then, spend time. Yung para hindi siya, dili siya hait. Sound ngayon. Alvin. Parang pinafile. Oh, yes. Okay. Spend time na in-nail file. And then, sabi ko nga, he's not in the mood. Nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya, kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya, naman yan. Oo. sabi niya, kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito. Yung ashes na lang daw yung iuwi. Yun yung kanyang And then, sabi ko, i-discuss na lang natin sa susunod kasi hindi ako pro-cremation. Hindi ako pro-cremation. Tapos siya, pro-cremation siya. And then sabi ko sa kanya, so anong mangyayari nito kung kunwari hindi namin sundin yung habilin mo na i-cremate ka? Sabi ko, ilibing ka namin doon sa tabi ng tatay mo. Babalik ka ba? Sabi ko, babalik ka ba? Sabi niya, well, hindi naman, pero pag-isipan ko, kung mumultuhin kita o hindi. So, yun yung discussion ngayon. How did you feel po nung nagganyan si Tatay Digong? Kami, nalulungkot ngayon. Yeah. Daming gusto na umiyak. Yeah, ayun na nga. Well, natural din naman na siguro yung sa 8 years old, no? Na mag-isip. Actually, alam nyo, tama yan sa mga matatanda. Ay, ako nga, naiisip ko yan minsan Hindi, totoo po kasi alam nyo, that's the truth in life. Sa buhay naman talaga. Akala kasi ng tao,
forever ka dito sa mundo na ito. Hindi. Talagang darating at darating ang panahon that you would face your creator. Darating at darating ang panahon na ikaw po ay isang mailalagay sa kahon o kaya sa jar, di ba? Kahon yung ang tawag doon, taul or sa jar dahil nga sa cremate, di ba? Alam nyo, yan ay katotohanan na minsan sinusubukan nating iwasan. Pero sa totoo lang, hindi natin yan kayang iwasan. Kahit anong galing ng siyensya, kahit anong galing ng mga doktor, hindi mo maiiwasan ang kamatayan. At yan ay pumapasok sa utak ng tao, lalong-lalo na pag siya ay matanda na. Kaya nga, alam nyo, ang papatay sa tao ay hindi yung sakit niya. Ang papatay sa tao ay ang overthinking. Yun ang bakit to? Kasi it will create into a stress, and we all know that stress is a big factor in sicknesses. Diba? Cause yan ng cancer, yung stress. Yan ang talagang papatay sa tao. Kaya alam nyo, yan ang isang bagay ang ako mismo ay kinakatakot or iniisip natin na sana si Pangulong Duterte ay hindi maganyan. Kasi siyempre kung ikaw ay nakakulong, ikaw ay mag-isa, wala kang kasama, di ba? Kung ano-anong papasok sa utak mo, alam mo naman ng demonyo. Hindi totoo, ang demonyo kasi ano yan eh. Sabi nga di ba sa John 10:10, sabi ng Panginoon doon, I came to so that you might have life and have it abundantly. Yan ang sabi ng John 10:10. Pero yung John 10:11, hindi yun madalas kino-quote. But the enemy, they came to steal, kill, and destroy. Yan ang ano nila, ang kanila. Hindi ho yan tumitigil. Ang demonyo hindi ho tumitigil, kabubulong sa'yo. Kasi yung action mo, it's your responsibility. The only way for you to act is yung mindset mo, yung utak mo. So diyan pumapasok ang demonyo at nagbubulong ng kung ano-ano sa'yo. Kaya ka ngayon, lalo na pag matanda, marami dyan matatanda, it's either nagiging grumpier or yung mainitin ng ulo. Tapos kung hindi naman mainitin ng ulo, lagi na lang balisa, ang daming wino-worry. Kasi nga, bubulong ang demonyo, mamatay ka na, mamatay ka na. Hindi totoo, walang biro ito ha. Paano na yung ganito mo? Paano na yung ganyan? Ang dami yung bubulong sa'yo. Hanggang yung utak mo, syempre dahil sa sobrang stress na, yun ang ngayon lalabas sa katawan mo. Manghihina ka na, pag nalungkot ka, hindi ka na makakain. Ganun eh, ganun. So, how much more si Pangulong Duterte? Di ba? Kaya nga, yan yung sinasabing the battle is in the minds. Kaya nga, di ba, meron din sa scripture na do not conform to the pattern of this world, but through the renewing of your mind. Ibig sabihin nun, kailangan yung utak mo, pumapasok din ang positive. Ang positive na, halimbawa, ang scripture, di ba? At at the same time, yung mga inspiring books. O kaya, maganda niyan, through your friends or your family. In this particular instance, yung family niya. Hindi naman 24 hours na nakabantay yung family para magkwento sa'yo, para mag-encourage sa'yo. Di ba? So talagang may tendency kang malungkot at ma-stress out sa loob dyan. That would cause stress, that would cause overthinking. And ito na nga. Naiisip ngayon, di ba? Kaya nga sabi ni VP Sara Duterte, wala sa mood. Aside from dun sa naiirita daw siya sa kuko, there are a lot of things, di ba? Na mawala ka sa mood. Wala pa yung mga mahal mo sa buhay. Di ba? Ganun yan eh. Patong-patong na yan. And eventually, it will kill you. Yun ang sad truth dyan sa bagay na yan. Sa pagkakulong ni Pangulong Duterte. And I don't think our government does not know this. I'm pretty sure kung sino man ang nagplano nitong makademonyong ginawa nila kay Pangulong Duterte, they know na pag dadala si Pangulong Duterte doon, makukulong mag-iisa, mabubulok doon, baka nga nasa isip niya, no? Doon na siya mamatay. Doon na siya. Masyado na yung harm. Alam mo kasi, hindi ko na lang papangalanan na. Pero obvious naman. Meron kasi si Pangulong Duterte ilang beses pumunta daw sa Malacanang tong tao na ito. At ilang beses tinanggihan pagdating sa posisyon. At nung mga nakaraang ay binanatan pa ni Pangulong Duterte. At itong tao na ito praning. Nasasaktan, madaling masaktan. Mahinang nila lang eh. At alam mo, mukhang mabait lang yan. Pero naghanap siya ng opportunity na gumante. Always remember that. Sabi nga nila, hurt people. Ano ibig sabihin nun? Diba? Ang taong nasaktan
ay mananakit ng tao sa Tagalog. Pero sa English, hurt people, mananakit ng tao din. So siguro dahil siya nasaktan siya sa mga birada ni Pangulong Duterte, ang ginawa niya gumanti siya by sending PRRD in The Hague. Ganun katindi. At wala siya na siyang pakialam, wala na siyang awa kung ano mangyari kay Pangulong Duterte. Ito na nga po ang sinasabi ni VP Sara Duterte. Ganun. So, and mabuti na rin yun na alam natin lahat kung ano yung kanyang last wishes para magagawa yun kapag nangyari na. Are you prepared for that, Vice President? Ang objection ko lang is hindi nga ako pro-cremation. So, ang takot ko lang din is baka multuhin niya ako pag hindi sinunod yung kanyang habilin na magpa-cremate siya. So, yan. Ma'am, once again, you've proven you're a woman of steel kasi yung dalawa mong kapatid na lalaki, very emotional pag nagaganyan na si Tatay Digong. Where do you get the strength? Well, galing din siguro kay PRD. Diba, turo niya, ilang beses ko na rin nasabi na turo niya talaga na huwag umiyak. In fact, nung isang beses na bumisita kami dyan, na umiyak si Kitty, ay pinagalitan pa niya na sinabihan niya useless yung mga luha. Meron ba siyang rini-request meanwhile? Wala. Alam mo, galing din ng nung upbringing ni PRRD sa mga anak niya. Kita mo how strong VP Sara Duterte emotionally. Di ba? Kung ako ito si VP Sara, hindi, isipin nyo ito mga kababayan. Ako ito si VP Sara Duterte, siguro madidepress ako na. I mean, kaliwat kanan ang bati ko sa'yo kahit wala ka namang ginagawang masama. Tatawagin kang kurap dahil sa confidential fund na matagal namang meron na niyan. At sinabi pa ng COA na walang problema dun sa confidential funds. Di ba? And yet, accuse sila ng kung ano-ano. Impeachment, aso, kaliwat kanan. Grabe ho eh. Grabe yung mag-usik tong lintik na gobyerno to. Napaka-demonyo nitong gobyerno to. Ito yung tinatawag na gobyernong hipokrito. Parang si Ontiveros. Mamaya, papaliwanag ko sa inyo kung bakit napaka-hipokrito ng tong walang yan to. Napaka-hipokrito nito ni Ontiveros eh. Parang itong gobyerno to, sama-sama sila. At alam niyo, kung mahina kanila lang, katulad nito ni VP Sara Duterte, alam naman natin, we all know this, diba? Sabi nga nila, ang babae, okay yan, mapagmahal yan, maalaga yan, sa relationship siya yung ganon, di ba? Pero ang isang masasabi natin sa kanila ay yung emotional. They are really emotional, ang mga babae. And yet, upbringing nito ni VP Sara Duterte dahil nga kay Pangulong Duterte ay napaka-strong. Mantakin mo sa VP, pinagalitan pa daw si Kitty nung umiyak doon sa ICC. Kung ako yung anak talaga, iiyak ako eh. Gets niyo yun? Lalaki ako eh. Siguro naman kahit kayo lalaki, di ba? May iiyak kayo pag makita nyo yung ama nyo matanda na 80, ikinulong ng walang dahilan tapos ang daming ginawang maganda sa Pilipinas. Di ba kayo iiyak nun? Di ba iiyak kayo? Pero anong sabi ni Pangulong Duterte? Wala magagawa yung iyak mo, tumahimik ka. Alam mo yun? Sabi ko nga, pwedeng masabi nating yun eh. Masyado naman yan, yung pagiging pero makikita mo, kasi sa buhay, totoo ito, sa buhay po, marami tayong kakaharaping problema sa buhay. Kung ang anak natin, binibaby natin sa buhay, kunwari nadapa, umiyak, kawawa ka naman, halika anak dito, halika. Pagdating ng paglaki niyan, mahinang nilang lang yan, asahan mo. Pero pag ang anak mo, hinayaan mo madapa, masugatan, bangon ka na, halika na, tayo, diretso na. Hindi kasi alam nyo, na-observe ko yan sa Japan eh. Ito, walang biro Kaya pansinin nyo yung mga Japanese, napaka-independent ng mga bata. Mga bata naglalakad sa kalsada, wala kang problema. Tatawid mag-isa. Oo, pero sumusunod Yung mga bata kasi sa atin dito, hindi sumusunod eh. Kaya nakakatakot sa atin, may biglang tumatawid eh. Doon yung mga bata doon, talagang sumusunod. Kasi makikita mo ako, may mga nakikita ko eh. Umiiyak, yung nagtatantrum sa bata. Naku po, sabi ko sa inyo, pinababayaan ng nanay at saka tatay. Kung iisipin mo, walang niya naman ng mga magulang nito. Talaga kaya nung nagpunta ako sa Osaka, sa park, umiiyak siya. Yung bata, iyak ng iyak. Anong ginawa nung nanay tatay? Umalis. Iniwan siya. As in, umalis siya. Sabi ko, lupit naman itong tatay at nanay na to. Talagang iniwan. Tapos alam mo yung bata, tumigil. Tapos tumayo. Sabi ko, gusto ko na lang ganda din buti nga. Alam mo yun, kasi parang may hinihingi yung bata. Okay? Parang merong gusto siya dahil may mga may mga animals. Parang zoo yung pinunta namin na yun eh. Basta may gusto siyang gawin. Ganun eh.
Ganon magpalaki si Pangulong Duterte. Kaya no wonder, ay mga anak niya strong. Di ba? Hindi katulad nung nakaupo sa Malacanang. Oh, di ba? Pagka bigla umiyak. Oh, ito. Pulburon. I mean, ano, yung pagkain nyo masarap yung pulburon. Walang ibang meaning yun, ha? Pulburon yung kinakain, ha? Pulburon yung kinakain. Pastillas, mga ganyan. Mga sweets, di ba? Hindi kasi para magkaroon ng happy hormones, bibigyan mo sila ng sweets. So, nung nadapa yung isa sa taga-Malacanang, oh, ito, pulburon, oh. Para hindi ka na maiyak-iyak dyan. Yun yung kinakain po yun, ha? Yung pulburon, ha? Oh, hindi po yun yung ibang meaning. Yun, yung pagputol ng kuko niya, ni-request yun. And then, yun lang naman. Yun lang, oo. Yun lang yung request. Kanina, nag-request siya ng Coke Zero naman. Nabili niyo naman po doon. Yes, nabigay ko naman yung Coke Zero. But I think, kasi hindi na ata siya ina-allow ng Coke Zero. So, nagsisikreto siya doon sa visitor center. Yeah. Oo. Wala, lagot ka, binungking mo na. Lagot ka, binungking mo na. So, bukas na bukas, babantayan na siya doon. Coke Zero. Nasabi ma'am ni Ma'am Elizabeth na tinigil na lahat ng gamot. Is that because wala na siyang sakit or Hindi ko alam kung anong ni Mama. sinabi Hindi ko alam kung anong napag-usapan nila Oo. ng mother ko. Hindi din namin napag-usapan din kasi kanina yung kanyang health. Pero sa nakita ko naman, hindi naman siya. Pumayat siya, sobrang payat lang talaga niya. Pero hindi naman siya nanghihina. Tsaka napansin ko kanina, although hindi ko na mention kasi medyo hindi na maganda yung mood niya. Maganda yung kutis niya. Oo. Baka nag-therapy, baby. Hindi ko nga alam eh. Maganda yung kutis niya. Hindi, kasi pumayat siya, di ba? So, you would expect na maglaylay ba? Hindi eh. Tight yung, para siyang nagultera eh. Firm yung, tight yung kanyang dito, tsaka firm. Si ma'am nagpipa-facial. Alam niyo yung mga term pang facial. Hindi, alam mo, tinan mo ito nga sinasabi ko sa inyo eh, di ba? Tinigil yung gamot, hindi masyadong kumakain dahil nga sa foods, di ba? Pero bakit it seems na naging mukha siyang mas healthy? Remember hindi nagpapaalam si Pangulong Duterte out of unhealthy issue sa katawan. Okay? Naghuhuling habilin siya because of the things na pumapasok siguro sa utak niya. Na wala na, tapos na itong pinaglalabang ko. Malamang ganun. Not because of his health. His health is fine. As a matter of fact, sinasabi nga ni VP Sara Duterte, yung mukha niya mas gumanda, mas hindi naglaylay. Kasi ganun po talaga ang nagagawa. Alam niyo po ba na food is really a killer? Especially the food in the Philippines. Killer po talaga ang food sa Pilipinas. Di ba kung maalala ninyo, dati po akong plant-based diet. For more than 5 years, nag-plant-based diet ako. Pure plant-based. Hindi vegetarian Yung vegetarian, kumakain pa ng itlog yun, alam ko eh. Ito talagang vegan, plant-based for 5 years. Alam nyo, ang hirap maghanap ng healthy food sa Pilipinas. Kasi, di ba, pag plant-based, sana okay na lahat. Minsan makakaano ka ng sobra sa sodium o di kaya naman tinatamisan para palatabol sa panlasa mo, di ba? I mean, ganun ang ginagawa. Kaya ang hirap talaga makakuha ng yung fresh. Kasi sa ibang bansa, pag sinabi mong plant-based talaga, kahit sa London may makikita kang convenience store na puro gulay, salad. Naka-display yung mga salad. Sa Pilipinas, wala kang makikita. Punta ka na convenience store sa Pilipinas. Ano meron? Hotdog, pansit canton, chicken, na matagal nang nakababad na nakalagay doon. Pagka wala ka makukuhang Mabuti pa nga ibang bansa kahit papaano may salad Kaya nga 'di ba sinasabi nga nila, one of the secret of Japan is yung convenience store nila. Kasi yung convenience store nila, kung ano yung nakikita mo sa bahay mo, yung niluluto ginagawa ng nanay mo, kunwari nung bata ka, the same thing na makikita mo doon sa convenience store. At fresh. Kasi after nun, kaya nga nagkakaroon sila ng sale pagka malapit na I mean, pag tumagal na sobra yung sa mga grocery, 'di ba? Nagsisale sila. Talagang hindi lang almost, half the price talaga yung presyo kasi nga sa kanila, tapong kagad pagka kailangan ma-dispose lahat. Kinabukasan kailangan mapalitan 'yan. Ganun ganun sa kanila ultimo nga, 'di ba, may mga natto pa doon. Alam niyo yung natto, yung fermented beans, grabe ho. Sobrang, kung gusto mo maging healthy sa ibang bansa, malupit, pwede. Pero sa Pilipinas, malabo, napakahirap. Kaliwat kanan na McDonald's, sa Jollibee. Hindi ko sinisiraan pero alam naman natin kulang sila sa salad. 'Di ba? Ito kaya nga ito sinasabi ni VP Sara Duterte
pumayat siya but he really looks healthier.